Patuloy na tinututukan ng Education Department ang paghahatid ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino at isa nga rito ang pag-aanin ang trabaho ng mga guro kung saan libo-libong mga newly hired teachers at non-teaching staff ang kanila raw na ide-deploy sa mga paaralan sa buong bansa. Si Denise Osorio sa detalye. Sa kabila ng mga hamon sa pagtuturo, patuloy ang pagtitiyak ng mga guro na maging maayos ang natututunan ng mga estudyante. Ang Science Department Head na si Annabel Mejia ng Ramon Magsaysay High School, hindi lang tagagabay sa mga lesson plans, kundi leader din sa iba't ibang programa ng paaralan. Dahil kulang kami sa admin staff, ay may mga ancillary tasks kami. Kagaya ako, dahil wala pang admin staff, ay na-assign din yung sa DRR, sa WINS, at saka sa mga iba pang ancillary tasks. Ganito rin ang nagiging karanasan ni Sir Reden Huego na 10 taon ng English teacher. Ang pagtuturo is different from the other jobs kasi it requires planning, requires assessment, tapos nagtuturo ka pa ng iba't ibang mga bata, you're meeting different people, different individuals, meron ka pang connection with the parents. Dahil sa hamon na kinakarap ni Sir Reden at Ginang Annabel, sagot ng Department of Education ang karagdagang 20,000 na guro at 10,000 na non-teaching staff ngayong taon. Target nito na hindi lang pag-aanin ang trabaho ng mga guro, kundi palawakin ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pag-aalis ng patong-patong na teaching at non-teaching tasks. Ayon sa DepEd, itatalaga ang mga newly hired teachers at non-teaching personnel sa mga lugar na may mataas na pangangailangan, lalo na sa elementarya, high school, special education at alternative learning system. Tinitiyak ng DepEd na dadaan sa tamang proseso ang pagtalaga ng guro at non-teaching staff para sa admin work, logistics at iba pang support services sa isang eskwelahan. Sinisigurado natin na talagang makakaupo doon sa mga posisyon na yon ay may kaukulang preparasyon at paghahanda sa pagtuturo ng subject. Halimbawa, science teacher or math teacher, malinaw na nakasaad na inilalagay nila doon yung kanilang mga kwalifikasyon kung tapos ba sila ng specialization on that subjects. Aminado ang DepEd na hindi pa sapat ito para sa higit na 45,000 public schools sa buong bansa. Ito po ay pinangako na at nabanggit na rin sa mga interview ng ating Pangulo na ang target po natin ay pwede sanang mabigyan ng kahit isa muna yung mga eskwelahan natin. So nangangailangan pa po tayo ng mahigit na 11,000 at ito po ay part ng ating proposal para sa susunod na budget ng 2026. Kung may bibigay po yung 11,000, may sigurado na po natin na kahit isa man lang ay meron ang bawat eskwelahan na administrative officer. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.